Hindi ko ba natin patayin ang ating mga katabi? Masaya ako kasi nasama nila sa mga studio. Gusto ko rin natin ang tunay na masaya sa mga tayo na nalingkod sa ating Panginoon Diyos. Ako? So, sige po, buksan muna po natin ating mga Bible na book of 1 Thessalonians. 1 Thessalonians, basahin po natin, verse 1 down to 3. 1 Thessalonians chapter 1, sa ikuping 1, kayo sa 2, sa 3 po ay sabay-sabay po tayo. Sabi po ng banal na kasulatan, the book of 1 Thessalonians chapter 1 and verse number 1, Paul and Silvanus and Timotheus, and the church of Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ, grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Verse 2, kayo po begin. Give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. Verse number 3, ito po yung ating key verse. Sabay-sabay po natin kasi ready, go. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Lahat ay yung pusang ipanalangin. Maraming Diyos nagila sa lahat. Kami po Diyos sila po rin pinagpapasalamat sa panibagong magkakataon. Minsan pa kami pinagkatipon dito po sa inyong bahay-sambahan upang patuloy kayo aming mapasalamatan, maluwalhati at maitaas ang inyong pong pangalan po Diyos. Nalangin ko po na kayo po ang unang kumilos po sa ating pong kalagitnaan. Maraming salamat sa mga awit na linawin, awit na pakinggan. Nawa o Diyos patuloy sa pamagitan po ng aming mga boses ay mataas po at maluwalhati kayo sa aming pong mga buhay. Banalin niyo po rin po o Diyos ang oras po nito sa pagkahayag po ng inyong pong mga salita. Kayo po kumilos sa ating mga espiritu, kumilos po sa aming kalagitnaan, ipaunawa niyo po ang inyong mga salita. Mula po sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, kung gaano po ba namin kailangan pang gawin ang aming mga buhay, ang aming pagsaservisyo para po sa inyong pong kapulihan. Sa inyong pong papuli, pasasalamat. At kami langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. This is it. So, this is the last Sunday of the month of November. Ay, na po yung pinaka-last Sunday. Today is, ano kasi araw ngayon, Sir Shaira? Anong araw ngayon? Hindi, anong araw? Wednesday. November 26 po ngayon, at ito yung araw ng Panginoon, at nagkataon birthday din po ni Sister Shaira. Kaya, mamaya po, no? Kaya po siyang clown. Sino clown niya? Ikaw? So, bagamat itong week po ito, hindi sa very tiring week, no? Para po sa amin. Dahil, yan, sports po sa Mabalacat, at isa tayo pinuwa sa mga officials, kaya medyo umitim na. Maitim na, umitim pa. Sabi nga, tanongin, Pastor, sabi niya, bakit agad kayo umitim? Kasi nga maitim na. Kumbaga sa pintura, naka-first coating na. Di ba? Kasi nga naman, agad umitim kasi umitim eh. Tapos, kanina, nakauwi na lang kami dito na 2, ano ma'am? Ayun ako, 1:30 AM. Diba? Kaya tayo po ay patuloy na pagpalain ng Panginoon sa ating paggawa. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo muli nagkasama-sama para maglingkod sa Diyos. Para bang itong ating po pag-aalala sa oras nito mga kapatid, in the book of 1 Thessalonians chapter 1 and verse number 1, ito po ang pamamahayag ni Apostle Paul sa bawat mga mananampalataya. Sabi niya, Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of Thessalonians which is in God, the Father and in the Lord Jesus, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Na dito mga kapatid, kinumen po ang bawat isa, minimension ang bawat mga members na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nasabi sa verse number 2, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. Yung bang sa buhay po natin mga kapatid, bilang isang Kristiyano, ito po ang realidad. Hindi lahat ng nagsasabing mahal nila ang Panginoon may oras sa Diyos. Hindi lahat ng tinatawag ng Kristiyano ay talagang naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga lagi natin sinasabi mga kapatid, minsan pag-una ang dami. Di ba? Pero later on, kumukunti. Bakit? Kasi nga nakikita mo talaga kung sino talaga ang totoo. Kasi kapag una, napapasama lang. Pero mag-i-stay kung sino yung mga nakakaunawa. Kaya nga sabi dito sa verse number 3 mga kapatid, sabi sa verse number 3, remembering without ceasing
your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ and in the sight of God and our Father. Pinaalala dito, alalahanin mo na nakikita ko po, sabi po, na salita ng Panginoon, na yung mga mananampalataya ay hindi sila, yung mga totoong naglilingkod sa Diyos, ay hindi po sila humihinto sa kanilang paglilingkod. Amen? Ang sabi niya, remembering without ceasing your work of faith, yung trabaho ng pananampalataya, nakikita ang paggawa. Why? And labor of love. Labor. Pag sinabing labor, di ba may pagsasakripisyo? Tama? Para bang yung mga babae, di ba, nagle-labor din sila. Anong ibig sabihin? Yung may hirap pag nanganganak. Tama ba? Nagle-labor. Anong ibig sabihin doon? Yung sa mga construction worker, may laborer. Ano po nang ibig sabihin doon? Yung ba may kalakip na pagpapagod? May kalakip na pagsasakripisyo. Anong klaseng pagsasakripisyo? May kalakip na pag-ibig. Ano po? At pagtsatsaga sa paghihintay na muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga dyan, mga kapatid, na sabi ng salita ng Diyos, makikita at makikita kung sino talagang totoo. Makikita, mga kapatid, kung sino talaga, yung talagang may nais o talagang gustong maglingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, could you imagine ang Panginoon nga, di ba? Sabi ko nga sinasabi sa inyo, meron siya 12 apostles. Ilan yung ano, di ba may Judas pa? Could you imagine kasama na si Jesus Christ, ha? Pero may nag-Judas pa. Tapos may pinagaling ang Panginoon, di ba? 10. May pinagaling ang Diyos, 10 Ilan yung bumalik na nagpasalamat? Isa lang. Could you imagine na sabi ng Panginoon, di ba 10 kayong pinagaling ko? Pero nasan yung 9? Ba't isa lang ang bumalik? Kasi nga mga kapatid, reality, ang katotohanan na sabi ng salita ng Diyos, konti lamang talaga ang pipili. Pipiliin nila na sila'y maglilingkod sa Diyos. Konti lamang talaga yung talagang magsasabi, Lord, handa kami maglingkod sa iyo. Lord, handa kami gumawa para sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, kailangan bilang isang mananampalataya, you must stay. Stay. Manatili ka. Huwag tayong aalis. Di ba nga, in the book of John, chapter 6 and verse number 66, ano sinabi ng salita ng Diyos doon? Aalis ka rin ba? Will you also go away? Di ba? Kunwari, si Brother Tisoy, si Brother Junior, di ba? Yung mga ibang niyang kaibigan, mga pinsan, sabi niya kanina, Pastor, niyaya ko sila, kaso ayaw nila. Sabi nga sa mama niya, muna na papunta ng balita mo, ha? Di ba? Kasi ganun talaga Na po, yung bang pagdating sa Panginoon, maraming aayaw. Kasi bakit? Mas masarap maglaro. Tama? Di ba, Tisoy, yung iba, anong gagawin nila? Maglalaro, magbabike, pupunta sa, magsuswimming sa ano, tama? Yung ba yung ginagawa doon? No? O magpa-practice, magbo-boxing. Di ba? Yun ang mas gusto nilang ginagawa. Pero pagdating sa Panginoon, ano yung isip nila? Boring. Ay, nakakainip lang. Di ba? Wala yung interest. Nako, ganun din po mga kapatid. Si nanay, sabi niya, nag-invite din po ako, Pastor. Kaso sabi nila, meron daw silang gagawin. Meron daw silang pupuntahan. Pero Pastor, alam mo ba, pag sinabi ko may relief, pupunta. Uy, lista mo ako dyan, ha? Di ba? Kaya nga nandun doon talaga makikita kung anong klaseng tao sila. Tama ba? Pero sabi ko po mga kapatid, sabi ko kay Nanay Maribel, Nay, huwag tayong huminto. Kami po bilang lingkod ng Panginoon, expect na namin yon. Di ba? Kamukha ako, ang dami ko na nasabihan. Pero the question is this, hihinto ba tayo? Hindi na ba ako nagbibigay? Hindi na ba tayo magkakaloob? Ay, ganyan naman sila, huwag na tayo magbibigay. Kamukha yun, nakikita niyo doon, yung may mga box doon. Mga relief goods yan. Na po, pamimigay. No? Pamimigay yan for the sake na para lamang makaunawa na salita ng Diyos. Yan kasi ang ginagawa nating introduction sa tao. No po? Para lamang ang tao nga makuha, makaptured sila. Para lang ma-insert sa kanila yung Word of God. Kaso, makikita nga natin kung sino talaga magiging totoo. Ang tanong, Pastor, sayang po ba? Sayang, Pastor, sayang lang yung binibigay. Sayang lang yung pinamimigay. Sayang lang yun. Mas maganda pa, ginagamit na lang natin dito. Di ba? Bilhin na lang natin ng mga gadget, mga appliances sa church. Hindi po. Alam niyo po ba mga kapatid, kahit gumastos pa na libo-libo, walang sayang. Basta metong, isa lang, metong mo. Di ba? Yung kapampangan talaga, yung yari.
Di ba? Kahit isa lang, isa lang. Isa lang ang maging tapat, isa lang ang maglingkod, walang sayang. Kahit isa lang ang maniwala, tumanggap sa Panginoong Yesus sa kanilang puso, hindi sayang. Kaya nga sabi ng Panginoong mga kapatid, dapat manatili tayo sa ating paglilingkod. Amen? Kaya title po ng ating message, Stay. What should be our stay hour? Ano ba kaya magiging dahilan bakit tayo mananatili? Ano yung paghuhugatan natin? Bakit tayo mananatili? Sometimes yun na nakakalungkot. No po, ang dami natin nung una. But the question is this, nasaan yung iba? Bakit hindi nanatili? Pero ikaw, masabi ng Diyos, huwag kang tumingin sa kanila. Saan tayo dapat tumingin? Sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Diyos, doon sa Hebrews chapter 12, verse number 2, looking unto Jesus. Patuloy tayong tumingin sa Panginoon. Hikayatin ang bawat isa na huwag tayong tumingin sa ating kapwa, kung hindi dapat tayo tumingin sa Panginoon. Sabi nga ng awitin ng mga Lusong family, stay positive in the negative world. Ano bang ibig sabihin ng positive and negative? Pag negative, minus. Tama? Mga high school, science teachers. Diba alam niyo ba yung teachers? Pastor, ano yung teachers? Diba? Yung X at saka Y. Tama? Alam niyo ba yan? X at saka Y yung nakaganyan. Tama? Positive, negative. O, diba? Pag positive, ano yung positive? Maayos, maganda. Addition, tama ba? Kapag negative, pabawas. Sabi ng awitin, stay positive in this negative world. Alam niyo ba ang mundo? Negative. Bakit negative, Pastor? Kasi maraming kasamaan. Tama? Maraming hindi maganda. Kaya nga sabi ng Diyos, pagamat negative ang mundo, kailangan bilang isang mananampalataya maging positive ka. Bakit kailangan maging positive? Kasi nga tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ko ng ating pinag-aaralan, you must stay. Stay positive. What will be our staying power? Now po, dito, in-emphasize dito, ano ba ang kanilang staying power? First, sabi dito, bakit ako mananatili magsisimba? Bakit ako mananatili maglilingkod sa Diyos? Why? Because, sabi niya dito, point number 1, always give thanks to the Lord. Yung ma-emphasize sa buhay natin, bakit ako dapat magpatuloy? Bakit dapat hindi ako huminto? Kasi bakit? Karapat dapat na tayo magbigay ng pasasalamat sa Diyos. Na po, ang pagsamba, ito'y pasasalamat sa Panginoon. Na po, kaya sabi ng Panginoon, bakit ka kailangan mo huminto? Bakit kailangan na magpatuloy kang pumunta sa simbahan? Bakit kailangan dapat lagi kang umaawit? Pag-inig ng kanyang salita, why? Kasi nga karapat dapat na pasalamatan ng Diyos. Yung iba, hindi nila nakikita. Nasaan sila? Wala sila. Anong ibig sabihin? Wala silang pasalamat. Kaya nga yun nga mga kapatid, pansinin po ninyo, 10 yung pinagaling. 10 yung pinagaling. Ilan yung bumalik para magpasalamat? Isa. Kaya every Sunday, alam niyo po ba, tinitingnan ng Diyos kung sino magpapasalamat eh. Ewan po ba? Ilan ang magpapasalamat? Ilan yung muling babalik? Na po, ilan yung muli na pupunta sa bahay, sa bahay, sa unang araw ng isang linggo, which is the Sunday? Who will give time to thank God for all His goodness sa buhay natin? Isn't it? Itong nakalipas na week na ito, ang daming mga struggles. Tama ba? Ang daming pagsubok. Na po, kung tatalagin natin si Lola Eli, Lola Eli, ano po yung mga pagsubok nyo? Ang dami, baka tutulong ang baba ka dito. Di ba? Kasi bakit? Ang dami natin mga problema. Ang dami natin mga sakit na iniinda. Tama ba? But thanks be to God, kasi bakit? Hanggang ngayon, nakakapagpatuloy. Buhay pa rin. Tama? Nandito pa rin nakakasama natin, nagtitipon ng bawat isa. Kaya sabi ng Diyos, hey, being a Christian. Sabi ng Diyos, patuloy ka magpasalamat. Manatili ka. Ilagay mo sa iyong kaisipan, mananatili ako. Kasi bakit? Magpapasalamat ako sa Diyos. Diba? Maglilingkod ako dito. Na po, yung bang, ito nga like ko sinasabi, nakakalungkot po kasi minsan, may mga members, kung wari hindi napasyalan ni Pastor, hindi ako napasyalan ni Pastor, hindi ako mag-church. Diba? Ay, meron ako nirequest kay Pastor, kaso hindi binigay. Ay, may nirequest ako kay Ma'am, kaso hindi binigay. Hindi na ako mag-church. The question is this, kanina ba talaga tayo nagsisimba?
Sa Diyos, hindi sa pastor, hindi kay ma'am. Di ba? Kaya nga sa buhay natin mga kapatid, ilagay natin sa ating puso't kaisipan, karapat dapat lamang na pasalamatan ng Diyos. Tama? Kaya sa buhay natin mga kapatid, nasabi ko ng ating pinag-aaralan, just stay where you are. Stay ka sa lugar mo. Di ba tayo bilang isang mananampalataya, meron tayong favorite place. Alam mo yung chair, yung upuan. Tama? Yung upuan mga kapatid, meron pang silbihan kung wala nakaupo. Sa tingin mo ninyo. Ang upuan, kumari yan, may silbi ba yan kung wala nakaupo? Decoration lang, tama ba? Pero kapag may umupo, may silbi na, tama? Na-serve niya yung kanyang purpose. No po? Hindi lang basta palamuti. Kung hindi dapat, mayroong naka-upo. No po, ang ibig sabihin, mayroong naglilingkod. Ang upuan ba makapaglilingkod dyan? Sa Diyos. Kung titignan natin, pastor, hindi makakapaglingkod dyan. Pero alam niyo po ba, pag may umupo dyan, nakakapaglingkod ang upuan na yan. Nagigas niyo po ba? Kasi bakit? Nagagamit siya sa gawain ng Diyos. Kaya nga, anong goal natin? Sabi ko nga, meron tayong project sa church. Di ba? Dadagdagan natin ang ating mga upuan. Di ba? Pastor, bakit pa natin dadagdagan? Wala naman uupo. Hindi na. Mag-i-expect nga tayo na merong uupo. Pero kailangan natin gawin? Mangarap tayong patuloy sa Panginoon. Na po, may project tayo. Na sabi ko sa bawat mga members, tig-isa-isa tayo upuan. Di ba? Kasi bakit? Inaasahan tayo ng Diyos na meron tayo gawin. Sa abot ng ating makakaya. Na po, according to our abilities, according sa biyaya ng Panginoon. Na po, sabi ko nga, yung iba, yung kaya yung lamesa, dagdagan natin yung lamesa. Di ba? Sabi ni Brother Emma sa pastor. Saan lamesa? Anong mesa ang gagamitin, Brad? Pag ganyan ba? Isang lamesa po. Imagine, magkano yung lamesa, Brad? Magkano kasi lamesa, Brad? 2.5? Ay, 1.5. Di ba? I-google niya this year. Bago matapos ang taon na 2023. Di ba? Ako po bilang lingkod ng Panginoon, anong ginagawa ko? I-encourage ko kayo. Na na kailangan meron tayong gawin para sa Diyos. Pastor, dapat bigyan mo rin kami ng relief. Di ba? Pastor, bago ko magbigay, bigyan mo muna ako. Di ba may mga tao gano'n? Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, una na kayo nakatanggap. Tama ba? Una na nakatanggap. Ng mga biyaya. Di ba? Kasi bakit? Ang Diyos nagpo-provide. Na po, huwag natin ilagay sa ating kaisipan, Pastor, dapat lagi na lang kami tumulong ha. Tulungan nyo ha. Hindi. Dirty at time, dapat tayo naman ang tumulong. Ako po bilang lingkod ng Panginoon, nakikita ko sino may mga pangangailangan. Kaya ang ginagawa, binibigyan. Bakit? Kasi darating yung time, siya naman ang bibigyan. Di ba? Ganun po mga kapatid. Baka minsan, hindi tayo binigyan ni Pastor. Di ba? Ano yung mga kapatid, lagi nyo ilagay sa inyong kaisipan, it is more blessed to give than to receive. Mas maganda ang nagbibigay kesa binibigyan. Na po, kaya tayo mag-goal. Na, minsan nagpupwentuhan kami ni ma'am. Na po, sabi niya, ang dami natin ginagawa, binibigay. Inaano natin. Di ba? Kung titignan niya, sabi niya, yung iba, sayang lang. Na po, kung baga nag-ano lang, ano kasi tawag doon? Yung ina-evaluate yung mga bagay na gano'n. Na po, pero sabi ko, basta tayo, gawin lang natin, magtanim tayo na magtanim. Di ba nagtatanim, tatayin dito, minsan mayroong hindi tutubo. Tama, pag nagpunla, di ba, lahat ba ng pinupunla, tumutubo? Hindi, di ba? So, ibig sabihin, tanim lang. Kasi nga, minsan, alam niyo po ba sa totoo lang, yung ba kapag gumagawa ka ng gumagawa, kunwari, sa isang magtatanim, gumagawa, walang tumutubo, di ba napapagod din? Tama ba? Nagdi-discourage din yung nagtatanim Di ba? Kaya anong gagawin? Para sabihin natin, ma-motivate na dapat magpatuloy. Tingnan mo, kung hindi ka magtatanim, anong aanihin mo? Tama? Kung ihinto ka,
paano na lang ang kinabukasan. Kaya ano kailangan natin gawin? Ang magiging staying power natin, dapat lamang na pasalamatan ng Diyos. Ako'y nandirito para maglingkod sa Panginoon. Hindi ako nandirito para magpakita ng tao. Kung hindi ang kailangan kong gawin, ako ay magkikisa, tutulong sa kagustuhan ng Panginoon sa buhay ko. Napo, kaya ganoon din po tayo mga kapatid. Napo, na sana tayo magpatuloy. No? Sabi nga sa verse, sa pangalawa, una po, always give thanks. Number 2, what will be our staying power? Always labor fervently. Lagi kang gumawa ng may pagtitiis, pagtsatsaga. Kasi nga, sabi nga ng kasabihan, kapag may tsaga, hindi lang basta nilaga, may soft drinks pa. Ako na naman sa soft drinks, no? Nakita mo si Coke doon eh. Baka daw ako eh. Di ba? Yung bang, pwede ka ba naman, wala kang tsaga, meron ka makakainin? Ha? O, mga kalalaki yan, pag may tsaga kayo, meron pa kayo kakainin? Di, pastor, nandiyan naman yung mama ko eh. Paano kung wala na yung mama mo? Di ba may mga anak na umaasa sa magulang, ma, dyan pera ba, dyan pera ba, dyan pera. Katuwa mo na, kanya ka pang yan. Di ba? Anong kailangan gawin? Magtrabaho! Kaso din mga kabataan ngayon, ang tatabag! Ayaw magtrabaho. Di ba? Patay rito, ito. Di ba? Talagang nandun ang pagtsitsaga sa pagtatrabaho. Na po? Pero may mga, sabihin natin, mga mahal sa buhay na walang tsaga sa pagtatrabaho. Inuuna pa ang hiya. Diba? Tatanayin ko kayo, ito yung mga anak kayo na yun. Ay, mama ka rin eh. O sige, nakamamangan. Diba? Nagkikita ka pangangailangan. Ano ibig sabihin? Magtrabaho ng may pagtsatsaga. Kasi kapag nagtsaga ka, meron ka makukuha. Diba? O, mga kabataan, nakikita niyo yung mga kabataan na tatay niyo, nanay niyo. Pinupulot ba ang pera? Natingin niyo, pinupulot ba ang pera? Kaya pinupulot ang pera? Nung naglalakad ako sa MCAPS, naglalakad ako, ganito ko napulot ang pera. Uy, 10 pesos, oh. No? Alam niyo, may pangarap ng mga magulang. Makapulot ng malita. Punong-puno ng pera. Di ba? Yung lagi eh. Pero di ba nangyari yun, no? Yung may nangyari na gano'n, nakapulot ng malita, punong-puno ng pera. Yung palang malita yun, ginagamit sa drugs. Di ba? Kaya inabuhol pati pamilya. Diba? Ba't could you imagine? Ano pong gusto ko pong emphasize ito mga kapatid? Ano po? Sa buhay natin, hindi na sa lahat ng bagay kumpleto. Ano po? Hindi sa lahat ng bagay may pera. Hindi sa lahat ng bagay may kinakain na masarap. Tama? Kaya anong kailangan mong gawin para maging maayos? Para lagi kang may kainin? Para may lagi kang sabihin natin meron kang kakapain? Di ba? Pwede ka bang kumapa na hindi ka nagtrabaho? Pwede mo ba yun? Yung bubunot ka? Alam mo naman, hindi ka naman nagtrabaho eh. Tapos sabi mo, teka, bili nga ako. Eh, wala ka pa. Tama? Ano ibig sabihin? Kailangan ka magsipag. Kailangan ka magtiis sa pagtatrabaho. Hindi ko mamainit, mapali na ako bisa mag-obra. Ayusin natin ang ating mga sarili. Di ba? Ay, inulit ko mga kapatid, sa bawat mga kabataan, huwag lang tayong laging nagsasabi, penge. Di ba? Tinuwanak ang butakal, mali ka pang manyad. Walang magpan. Lalo mga lalaki. Di ba? Maging responsible ka. Be a responsible. Di ba? Yan si Brother Emerson. Di ba? Di ba? May pera. Di ba? O, magtatayo na ng tailoring shop na, Brad. Ilan na yung makina mo, Brad? Ha? 3, di ba? Dati nga, bumili ka ng ilan ba? 3. 6 na dapat, di ba? No? Kasi kapag may pagtsatsaga, matututo. Napo, kaya ganun. Aralin natin lahat. Napo, kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, what will be our staying power? Always labor fervently. Magsumikap tayo, magtrabaho tayo. Huwag tayong ihinto. Lalong-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ba bilang pastor? Trabaho lang.
Di ba? Ang trabaho ko lang, magtanim. Ano yung tatanim ko? Salita ng Diyos. Bible study. Prayer. Di ba? Sino magkikilos? Sino magbibigay ng bunga? Ako ba? Ako ba yung nagbabago ng buhay? Ako ba yung nagpapaayos ng buhay nila? Hindi! Sino magpapaayos? Sino magbibigay ng resulta? Ang Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, God giveth the increase. Ang Diyos ang magbibigay ng bunga. Basta na kailangan na natin gawin, trabaho, patuloy lang, kahit mahirap. Minsan kasi, iuna pa natin yung yung salitang, kailangan na ako, pahinga na lang ako, load na lang ako Netflix. Di ba? Kung hindi ka lalabas, sabi nga ng Bible, sa isang tao, no? Yung madaling araw pa lang, nakagising na, nagtatrabaho na. Yung iba hindi. Ako na, tulog pa. Di ba? Tulog pa. Ano ibig sabihin? Walang pa. Ano po? Kaya tayo patuloy na gumawa para sa Diyos. Ano po? Kaya sabi ng Diyos, minsan tayo, anong pinupuno natin? Sabi sa 1 Corinthians chapter 16 verse number 13, meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it them. Now the body is not for fornication, for the Lord, and the Lord for the body. Yung basit tinutukoy dito, yung kasing tao, yung inuuna niya yung tiyan eh. Na po, yung binubusog niya yung kanyang tiyan. Pero sabi ng Diyos, in-emphasize yan mga kapatid, yung bang ang tiyan, ang katawan, pagkain, lahat yan masisira. Aalisin yan. Ano yung mananatili? Yung ginagawa mo para sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, hey, just work fervently. What should be our staying power? First, always give thanks. Second thing, always labor fervently. Third thing is always pray. Always pray. The question is, do you pray? Basta, di ako marunong mag-pray eh. Alam niyo ba sa totoo lang dati naman kayo, hindi naman kayo marunong mag-pray eh. Tama ba? Yung nga kapag nag-pray kayo, Lord, salamat po, amen. Di ba? Sa kaba mo eh. Pero sabi ng Diyos, pag nananalangin ka, tutulungan ka ng banal na Espiritu para manalangin. I-guide ka. Di ba? Kung ano ang sasabihin ng panalangin na hindi, memorize. Kung hindi ito'y galing sa puso. Di ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, always pray. Paano ka mananatili sa iyong pagsamba? Lagi kang manalangin. Sa church nga natin, di ba? I-organize doon sa group natin. Di ba? Sinabi ng bawat sa magkakaroon tayo ng prayer time every day. Every day may nakaschedule na mag-pray sa church. Pipili ng araw, pupunta dito. Di ba? Para manalangin. Para bakit natin gagawin yun? Kasi we need revival. Paano ka ma-revive kung hindi ka naging malapit sa Diyos? Paano ayusin ng Diyos ang buhay mo kung hindi mo lagi sinasabi sa Panginoon, sinasabit sa panalangin? Paano ibibigay ng Panginoon yung kahilingan kung hindi mo laging hihingin sa Diyos? Kaya sabi ng Panginoon, you need time. Quiet time sa Panginoon. Na po, His hour. Na po, na kailangan natin gawin sa buhay natin. Sabi nga dito sa James chapter 5, verse number 16, confess your faults one to another and pray for one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of the righteous availeth much. We need a lot of prayer. In this church, each one of us, we need a lot of prayer. Mga bata, nag-pray ba kayo? Always take time to pray. Diba? Diba alam niyo ba yung kanta ng mga bata? Amahin sa dibdib. Yung pang ulo, pikit mata, manalangin na tayo. Tama? Ganun na ba? Dapat tulungan sila manalangin. Mag-pray tayo ha. Kasi bakit? Ang panalangin, ito'y communication sa Diyos. Kapag hindi kayo nagpipray, wala kayong communication sa Panginoon. Kahit nakikinig ka ng salita ng Diyos, yes, ang Diyos kumakausap sa'yo. Pero ikaw, hindi ka naman nakikiusap sa Kanya. Paano ka makikiusap sa Kanya? Kapag ikaw ay nananalangin. Kapag kayo nakikinig ng salita ng Diyos, ang Diyos ang nakikiusap sa inyo. Pero kapag tayo mag-pray, ikaw naman ang makikiusap sa Diyos, Lord.
Di ba? Napakinggan ko ang iyong nais. Napakinggan ko ang iyong salita. Di ba? Kaya Lord, tulungan mo ako. Tulungan ka. Tapos, kaya sa buhay natin, kung hindi natin hingin, lagi tayo manalangin. Wala. Hihinto ka sa muli. Why? Because of lack of prayer. So our staying power, number 3, always pray. Number 4, what's number 4? Always rejoice. Lagi ka dapat maging masaya. Di ba nga sabi ni Apostle Paul, Philippians chapter 4 and verse number 4, rejoice always in the Lord, and again I say, rejoice. Maging masaya ka, sinasabi ko, maging masaya ka sa Panginoon. Kung you imagine, sino nagsabi doon? Yung nakakulong. Sino sinasabihan niya? Yung nakalaya. Nakakulong ha? Pero nakukuha niya, sinasabi, maging masaya ka sa Diyos, maging masaya ka. Di ba napakahirap yun? Yung may struggle ka, may pinagdadaanan ka, tapos mag-i-encourage ka, maging masaya ka, magpatuloy ka lang. Di ba? Anong gusto ng Panginoon dito mga kapatid? I-emphasize sa buhay ng bawat isa. Lagi kang maging masaya para sa Diyos. Kasi kung susundin mo yung sarili, lagi kang simangot. Kasi nga, dami kang problema, dami kang pagsubok, dami kang pangangailangan. Pero ano sabi ng Panginoon? Hey! Your staying power, you must rejoice sa akin. Always rejoice in me, sabi ng Panginoon. Maging masaya tayo para sa Diyos. Patuloy lang tayo. Po, ito ang gusto ng Panginoon. Sabi ng Panginoon in the book of Hebrews chapter 13 and verse number 6, so that we boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Ang Diyos siyang ating, ano yan? Basahin nyo nga. Pwede ibigay? So that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Would you imagine? Tingnan mo siya sabi sa tayo. Sometimes may mga taong gusto sa tayo. May mga taong naninila sa atin, may mga taong maaway sa atin. Pero anong comfort ng salita ng Diyos? Nasabi dyan, sabihin mo. Di ba? Na may katapangan. Sinong helper mo? Pag sinabing helper, katulong. Kasama. Sinong helper natin? Ang Diyos. The Lord is my helper. And I will not fear what man shall do unto me. Bisan maraming tao, hamakin ka. Yuyurakan ka. Pagsasalitan ka na hindi maganda. Pero sabi ng Diyos, huwag kang papatol. Di ba? Relax lang. Ilagay mo sa iyong kaisipan. Nasaan ka po ang Diyos? Kakampi ko ang Panginoon. Sa taong ito, hindi ako kaya pabagsakit. Bakit kakampi ko ang Diyos? Ang Diyos ang aking magiging kasanan. Diba? Nakikita ng Diyos. Pangangailangan natin, nakikita ng Diyos. Ano mga kagustuhan natin sa buhay? Ano mga pinagdadaanan natin? Kaya sabi ng Diyos, hey, being a Christian, just keep on serving the Lord. Kaya nga sabi dyan, sa number 5, una, always give thanks. Number 2, always labor fervently. Number 3, always pray. Number 4, always rejoice. And number 5, always obey. Patuloy tayong sumunod sa Diyos. Diba? Sabi nga dito mga kapatid, wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not in my presence only, sabi ito sa Philippians chapter 2 and verse number 12. Sabi niya, but not much more, in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Yung bang, dapat patuloy kang sumunod. Hindi kayo susunod dahil sinabi ni pastor. Hindi ka susunod dahil sinabi ni ma'am. Hindi ka susunod dahil naiiyak ka sa tao. Susunod ka. Bakit? Kasi ito ang kagustuhan ng Diyos. Always obey. Salita ng Diyos. Na po? Kaya dapat tayo, lagi tayo sumunod sa Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, kung hindi ako susundan mo, sino susundan mo? Di ba? Kaya nga sa buhay natin, mga kapatid, always obey. Sa military nga, alam niyo ba sa military, sa sundalo? Di ba? Obey first before you complain. Obey and obey, never complain. Di ba? Pero ang tao no, complain muna bago mag-obey. Di ba? Ay nga sabi ng Panginoon, do all things without murmurings and disputings.
Gawin mo ang lahat ng bagay na walang bulong-bulungan. Di ba? Walang pagdadabog. Walang pagkakampi-kampi. Kung hindi sabi ng Panginoon, ang Diyos ay God of order. Di ba? May order. Ano kailangan gawin? Obey the order. Amen? Kapag hindi mo inobey yung order, may tawag doon disorder ka. Di ba? Para bang yung kapag inobey mo yung tama, normal ka. Kapag hindi mo inobey ang tama, hindi tama. Di ba? Kapag yung hindi tama yung ginagawa mo, anong tawag sa'yo? Abnormal ka. That's it. Di ba? Yeah, we must obey God's word. Obey God in our life. Ano pa po ba kayo? Say amen? Tapos na po tayo. Ano sabi dyan mga kapatid? Number 6. Always be confident. What will be our staying power? Not just obey. Just always obey. No. Just always confident. Be confident. Yung maging confident ka. Yung maging panatag ka. Alam mo yung word na confident? Panatag. Kapanatagan ang ilagay natin sa ating puso't kaisipan. Na magkaroon tayo ng yung irelax mo yung sarili. Bakit nga? Because God is in control. Sino may control ng lahat? Ang Diyos. Kaya kailangan natin gawin? I must be confident. Nagtitiwala ako sa Diyos. Magre-relax ako sa Panginoon. Di ba? Nasubukan nyo na bang yung bang na-stress kayo? May iniisip nyo. Di ba? Nagkakaroon kayo ng kabagabagan. No? Mapapagod ka. Sino napapagod? Ikaw. Kaya sabi ng Diyos, hey, ano ka naman confident sa akin? Matuloy ka lang. Aayusin mo ang buhay mo. Tutulungan kita sa problems mo. Tutulungan kita sa struggles mo. Bibigyan kita ng kagalingan sa iyong karamdaman. At take note, ang sabi ng Diyos, ikaw lang naman ay nabubuhay sa kagustuhan mo. Kaya pag ikaw gusto na kitang kunin, wala ka magagawa. Kaya kailangan mo gawin? Magbuhay ka, hanggang malakas ka, magpatuloy ka lang mag-inuloy sa akin. Pasalamat ka. Huwag kang alis. Pumunta ka sa simbahan. Maglingkod ka. Huwag natin kayain ang iba. Na po, kaya sabi sa number 7, this is the last thing, mga kapatid, always abound on the Lord's word. The word is abound. Anong ibig sabihin ng abound? Managana. Na po, lagi tayong managana sa gawain ng Diyos. Na po, nasa buhay natin, sabi din sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Tingnan niyo po yung word, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Di ba? Mga kapatid, sabi dyan, mga minamahal kong mga mananampalataya, kayo'y patuloy na tumayo, huwag matinag. Di ba? At mas lalo pa kayong managana sa gawain ng Diyos. Mas lalo nyo magpag-usayan ang inyong paglilingkod. Mga choir members, mas lalo pa kayong mag-practice. Mga tumutugtog, mas lalo nyo pag-gawin. Mga nagtutulong ng bata, mag-practice pa. Pag-igiyan pa. Nagsasonglit, nagsaservice na sa lahat ng kumikilos sa gawain ng Diyos. Kailangan tayong mag-ayos. Kailangan pa natin pag-usayan. For what reason? Sabi dyan, alalahanin mo ang iyong paggawa, ang iyong pagpapagod, ang iyong pagsasakripisyo ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ito po ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Kaya challenge po this morning. In the Christian, sometimes we can feel tiredness. We can feel disappointment. Nakaranas ka, paguran, pagod ka. Nakaranas ka, disappoint ka kasi bakit hindi namin kayong expectation. Makakaranas ka, titingin ka lang sa iyong katabi, sasawa. Diba? Sa mga anak mo, mabubusit ka na. Bakit? Kasi hindi sila perfect. Bakit hindi sila perfect? Kasi hindi ka rin perfect. Lahat tayo hindi perfect, lahat tayo hindi kapitasan. Pero hindi ibig sabihin ikaw ay hindi ibig sabihin ikaw ay aayaw na. Kailangan tumingin ka doon sa perfect. Sino yung perfect? Diyos. Kaya ang encouragement mga kapatid, stay. Patuloy ka lang mag-ilip. Di ba?
Kaya nga sabi ko kay Nanay Maribel, Nay, yung prayer meeting sa inyo, pagpatuloy natin. Diba? Sapagkat ang salita ng Diyos, kailangan patuloy na natin. At napakaganda yung tahanan pinapagamit para sa Diyos. Mga sasakyan, mga vehicle, pinapagamit para sa Diyos. Diba? Kasi nga, dapat lahat ng atin, willing tayo ipagamit sa Diyos pag kinakailangan. Tama ba? Willing tayo mag-sacrifice. Willing tayong sabihin natin mapagod para sa Panginoon. Why? Kasi nga, tayo pag-aari na ng Diyos. Now po, kaya I'm urging each one of us, just continue. Continue serving the Lord. This year, 2023, is the last Sunday of the month of November. Next Sunday, December na. In December, ilang Sundays na yun? 4, 5. Di ba? Tapos na, year 2023. Patapos yung sinasabi ng Diyos. Patapos ang 2023. Tawag ng Diyos. Kumusta ang iyong pagdaling mo? Kumusta ang iyong sarili? At ang tanong ng Panginoon, magpapatuloy ka ba ba? O baka sa susunod, aalis ka na rin? O baka sa susunod, hindi ka na rin mag-church? O baka sa susunod, hindi ka na rin makikinig ng ating salita? Kaya tanong ng Diyos, what will be your stay power? Ito po yung pito. Gawin natin sa mga. Amen po ba? As oras ito, tayo kahit lumayo sa please. Just bow your head, close your eyes. Sa inyong pagkapilit, manalangin ka. Matitignan yung kato. Mapipigit para matulog. Kung mapipigit, kailangan ka. Umigit ka para manalangin. Sabihin mo sa Panginoon, salamat. Salamat sa iyong biyaya. Nakapakinig ako sa iyo. Sabihin mo sa Diyos siya. Umigit ka ng tawad. Umigit ka ng guidance. Sabihin mo, sana Lord, makapanatili ako maglingkod. Patuloy kitang panghahawakan. Patuloy kitang pag-iingat. Patuloy kitang susundin. Iba't iba ang mga pinagdadaan ng pagsubok, problema, maramdaman. Kilala niyo ba na guys sa Diyos, ilapit mo sa akin yan. Yung eyes open, ano mga pinagdadaan mo? Ano mga kailigan mo? Inausap ka ng Diyos, why don't you come? Ilapit mo sa Kanya. Sometimes malungkot tayo. Sometimes disappointed tayo. Sabi ng Diyos, lapit mo sa akin yan, tulungan kita. Dahil ako kaya mo. Kaya kita i-guide. Kaya kita tulungan. Kaya sabi ng Panginoon, just keep on. Pag-pray natin bawat sa this the last Sunday ng month of November. Pag-pray natin, Lord, sana makapanatili ako. Tapos, ang year 2023, na ako'y naglilingkod. Ang hindi natatapos ng aking paglilingkod. Year 2024, sasalubuhin ko ulit ng paglilingkod pasasalamat. Pwede nyo ba sabihin yan sa Panginoon? Dati mo, nanay mo, tatay mo, anak mo, asawa mo, kamag-anak mo, ano man ang mga pangangailangan, struggles, problems, lapit-lapit natin sa Diyos. Pray for your church. Pray for your pastor. Pray natin ang bawat isa. Ang maraming Diyos sa hila sa lahat. Kami po, Diyos, ay nagpupulit na nagpapasalamat. Napatuloy niyo po mga salita ay nahayag po sa aking pangilinan. Maraming salamat po, Diyos, sa Diyos Santo Banal Espiritu. Napatuloy kumikilos po sa aking pangilinan. Ang nagbibigay po ng kaliwanagan sa buhay po ng bawat isa. Kung bakit po ba kami dapat mas lalo po manatili tumayo, tumindig sa aming paglilingkod. Sapagkat kung hindi po kami mananatili, hindi kami po titindig, sino na lamang ang maglilingkod sa inyo. Napakaganda na makita po o Diyos, isa kami sa mananatili, isa kami sa maglilingkod, isa kami sa talagang makikita niyo po na totoo. Kaya Lord, nalalapit ko po ang buhay po ng bawat isa. Kayo po nakakakita ng kanilang mga pusong isipan. Kasama po o Diyos sa kanilang buhay, patuloy kayo may taas. Every Sunday, kami po magkatito. Kami po magsama-sama. Alisin ang mga dahilan. Patuloy magkaisa. Kaisa po kami para patuloy magbigay ng pasalamat, magbigay ng pagpupuli, maluwalhati, magbigay ng mga Lord, tulungan niyo po bawat sa mga tatay na nagtula, patuloy niyo po mabagan, kaya nalakas ang kagalihan ng Diyos na walang karamdaman, yung mga walang trabaho, bigay niyo po ng mga trabaho, yung mga
business po, Lord, mga trabaho, ay palaguin po ninyo. Dahil sa ganon, ito po'y maging kagamit din sa kanila po pang-araw-araw na gastusin. Tulungan niyo rin po, Diyos, bawat mga kabataan, mga bata, mga young people, maalis po katigasan ng ulo, magkaroon po ng malawak ng pangunawa, bigyan ng kasibagan, maalis sa masamang bisyo, masamang barkada, at nawa, patuloy magamit po sa inyong pong gawa. Lord, help us, Lord. Church po ito, makapagpatuloy sa inyong pong kakalagyan. Pag-invest po, maraming kalilo. Revive niyo po ang buhay ng bawat isa. Para po, Diyos, mas marami po kayong magawa sa inyo po. Lord, thank you sa lahat. Sa inyo po ang papuri, sa inyo po ang pasasalamat. Meron po kayabangan sa mga buhay, patuloy niyo po kami gawing mababa. Para makita po namin ang Diyos kayo. Na kayo ang aming maging motivasyon sa aming mga buhay. Na kayo tutulong sa amin para umangat. Na kayo tutulong sa amin para guminhawa. Na kayo tutulong sa amin para managana ang aming mga buhay. Sapagkat kayo, Diyos, ang kapangyarihan. Diyos na pwede ipagkatiwala ang aming mga buhay. Kaya, Lord, salamat po sa lahat. At nilangin, nilangin po namin sa mga sa pangalan po ng aming Panginoon sa Diyos. Amen and amen. Amen. To God be the glory. For the word of God. Okay, so once again, good morning. Tayo nagpapasalamat sa Diyos pagkat tayo nagkatipon. Tuloy nga, wala kayo masaya sa Amen. Amen. Kailangan tayo maging masaya. Mga bata ba masaya sa Amen? Amen. Ako. Kaya tayo magpuli naman muna. Ang Diyos, sa buhay po natin. Ako. So today, meron po tayo sila celebrate na birthday. Birthday po ni Sister Shaira.